magandang araw sa inyong lahat. Muling nagbabalik ang Istorya Tanungan. Ayan, so I'm happy na eto na ating episode 2. So, syempre hindi tayo makakompleto kapag wala yung ating special guest. So, hindi ko na pahabain pa, patatagalin. Ayan, ang ating special guest ngayong episode 2. Walang iba kundi si Jude. Ayan. Alright. So, hi. So, Jude, paalala mo naman yung sarili mo sa kanila. Hello po, ako po si Jude Gregorio at ang girlfriend ni Emma. Yes. Wow! So, girlfriend ko po, si Julian Gregorio. Ito po yung ating special guest ngayon sa ating Istorya Tanungan. Yes, may i-share po ako sa inyo. Hindi ko alam kung may inspire kayo sa akin. Siyempre, meron yan. Diba? Kung may Isang inspire kayo Julia. sa akin. Pero i-share ko lang. May times po sa buhay ko or may mga pagkakataon yung 2 years ago sobrang hirap ako. Hindi ako kumakain, mahina ako sa tubig. Kasi nga, may mga pinagdadaanan ako na hindi ko masabi sa iba kahit nasa kanya. So, kaya nagdasal ako, gulong-gulo kasi ako sa buhay ko. So, ano yung mga gusto kong gawin? Gusto kong work, kanya, hindi ko mahanap ba yung sarili ko. So, nagdasal ako, sabi ko, Lord, pag may dumating na opportunity, i-grab ko agad. Okay. Be it madali, kahit ngayon mahirap, i-grab ko talaga. Kasi, hindi na ako bumabata. Tumatanda na. Kailangan ko i-push yung sarili ko ng work. Kasi, syempre yung parents ko, hindi na rin sila patanda na rin sila. So, kailangan ko i-work out yung confidence ko, yung skills ko, yung sarili ko, kumbaga. So, nagdasal ako nun, sabi ko, Lord, kung may dumating na opportunity, i-grab ko tayo. Pero sana po, may pahirap pa ako. Sana po, yung gusto kong trabaho. Yung forte ko ba? Yung kaya kong gawin. Yung may ipapakita ko yung skills ko, yung passion ko. So, ngayon na, dumating si Kema sa bahay na may dalang balita. Siguro mga 1 month. Balita. Ayan, mga 1 month siguro nakakalipas. No? Pumunta siya sa amin. Yun nga, may inalok sa akin yung work. Kasi nga, nag-apply rin siya ng work niya. Sabi ko, anong work yan? Sabi niya, teacher assistant niya. Tapos, yun nga, siguro kinabukasan ba yun? Again. Yes. Kinabukasan agad. Kaya, Kasi yung school ay nangangailangan talaga ng mga teacher assistant. yes. Tapos, ayun nga, kinabukasan noon, hindi ko na matandaan. Pero, pumunta agad kami. Siyempre, may interview, ganyan. Napa-English pa nga ako. Pero hindi naman pala din sa interview. Pero, ayun nga, luckily, na-bless ako. Yes, luckily talaga, na-bless ako. Napag-delivered yung wish ko. Na kapag may dumating na opportunity, gagrab ko. Kaya, that time, green-up ko na yung opportunity. Na maging isang para-educator. So, yung school namin is school ng mga bata. May special needs. Yes, may mga special needs. So, nung time na yun, na-warshock ko ako na. Nung time na yun, nabigla ako. Kumbaga, syempre, first time ko kumbaga, yung time na yun, first time ko sa ganung environment.
kung saan may mga diagnosis yung mga bata. So, in 2 months na nag-start ako mag-work sa school na yun, nasa adjustment period ako. Kasi newbie, kumbaga. So, hirap na hirap ako that time, pero syempre, nandiyan yung mga katrabaho ko, si Emma, nag-work kami as a team. Hindi lang as one or hindi lang kami nag-work para sa sarili lang namin. Nag-work kami as a team. Kumbaga, octopus. Yes, kumbaga, yun nga, octopus. Yun yung isa sa mga 3 names sa amin na maging octopus kami. Kaya, ako syempre, ang bagal ko kumilos that time. Kaya may times na napagsasabihan ako. Pero okay lang yun kasi part yun ng trabaho. Part yun ng pagkatuto ko. So, ayun, in 2 months, nasa adjustment period pa rin ako noon. So, kahit pagod ako, papasok ako kasi alam ko yung mga bata naghihintay sa akin. Kasi may mga bata ron, mga estudyante ko, na hindi sila papasok ng room hanggat hindi ko sila masusundo. Diba? Tapos hindi makukumpleto yung araw nila pag hindi nila ako nakikita. Yun yung para sa akin. Nakakataba ng puso. Yes, nakakataba ng puso. Parang nagiging dahilan na pumasok ka. Diba? Tsaka totoo po yun na kahit masama yung pakiramdam mo, pagod ka. Nagpapagaan sa'yo. Yes, ayun yung nagpapagaan sa puso ko. Alam niyo, pag bago ka pumasok ng school, kinocompose ko talaga yung sarili ko. Hindi ko pinifake yung smile ko, pero para sa kanila, kahit pagod ako. Kaya, ready ako maging artista, maging clown para sa kanila. Kasi sila nga pumasok. Kahit sila nga pumasok para makita ka, ano pa kaya ako na siguro, fast forward tayo sa 6 months. 6 months na nakakalilipas. Ayun, fully adjusted na ako sa work environment, sa classroom. Pero syempre, kailangan ko pa rin matuto. So, yung mga times na sobrang challenging para sa akin kasi may mga bagong estudyante na mga pumapasok. Kailangan mo silang i-observe. So, may part sa puso ko na natatakot ako na dumadami yung mga responsibility ko ng mga bata. Diba? Sa 6 months na yun, fully adjusted naman ako. Pero syempre, may times pa rin na mahirap para sa akin. Lalo na may mga dumadagdag na bata, may mga nag-enroll. So, karamihan ko talaga ay sped school. So, may mga diagnosis sila. Dumadagdag din yung responsibility sa akin. Pero syempre, nagdadasal ako na hindi naman po binigay ni Lord sa akin. Doon hindi ko kakayanin. Kasi ang mga bata, angel wa. Diba? Diba? Blessing yan na dumating sa akin. Kasi nga, sabi ko diba nung una, kapag may dumating na opportunity, igagrab ko agad. Di ko sasayangin pagkakataon. So, kahit mahirap, kahit pagod kami sa kinakaya ko. Kasi, yung mga bata, sila yung para sa mga bata. Sila yung nagpapasaya sa akin. Sila yung tumapawi ng pagod ko. Sila yung nagiging dahilan ba kung bakit ako gumigising ng maaga. Hindi kape. Sila yung nagiging dahilan ng patuloy na pagbangon mo. Yes, yung pagbangon ko sa kanila. Kasi hindi ako gumigising ng maaga. Tangali akong gumising. Pero yes, nag-start ako mag-work talaga sa school. Most of the time, sa work ko ngayon, sa tinagal ko sa work ko, ang hindi mo maalis sa akin, yung experience ko, yung happiness ko, na makatrabaho ko yung mga bata. Diba?
saka yung mga improvement nila na para sa akin achievement ko. Diba? Reward ko na yun sa sarili ko nung makita ko yun. May mga improvement yung mga bata na may mga special needs. Ayun lang. Ayun, so, nakaka-touch naman yung storya na ibinahagi mo sa amin. So, ngayon, syempre, alam naman natin kung ano yung kasunod. Yung ating tanongan. Ito yung unang tanong muna. Yung unang tanong, nabanggit mo kanina na ito yung pinagdasal mo sa Diyos. No, lahat naman ng bagay, no, ay may purpose kung bakit binibigay sa atin, no? So, hindi ka ba nag-alinlangan nung una na baka nasabi mo kanina na parang bago ka pa lang no? Na culture shock ka. Yes, ayun. Culture shock. Oo. Yes. So, hindi ka ba yun hala ng loob or hindi ka ba dalawang isip pa, nagsampung isip ulit na baka Lord, baka sa sobrang excitement ko lang. Parang, diba? Kaya ako pumasok. Kaya pumasok ka. Yun, decided ka na ba talaga na? May small part, may dalawang isip ko kung kakayanin ko ba. Kasi malaking responsibility yun para sa akin. Pero at the same time, pinagdasal ko ulit. Diba? Sabi Ngayon ko, pinaka-mainam. sabi ko nga kanina, hindi naman ito ibibigay. Kung hindi ko kakayanin. Yes. So, ako naman yung tao na kapag binigyan mo, ready akong gawin. Diba? Nakita ko naman. Ready akong matuto. Yes, ready matuto. Nakita ko naman na kinaya mo. Yes. Ayan. So, Sa tulong mo, sa tulong ninyong lahat. yes. So, mga galing din naman yung mga leader natin. Yung mga Admin. bossing. Ayan. Paano mo tinitignan yung mismong difficulty ng trabaho mo? Masaya ako sa trabaho ko ngayon. Kasi, natutulungan ko yung mga bata. Diba? At the same time, may balik yun. Diba? Hindi man nila alam. May mga ginagawa sila na nakapagpapasaya sa akin, may mga pagtala nila, pagbanggit nila sa pangalan ko. Diba? Improvement yun. Sabi ko nga, reward yun para sa akin. Masaya naman ako. So, natin, hindi lang halata. Hindi lang halata sa ito kung masaya ako sa work. Pero masaya talaga ako. Very thankful po ako sa trabaho kong ito. So, ito yung napakalaking opportunity na ibinigay sa'yo ng Lord. Diba? So, dun pa lang, diba? Panalo ka na sa pag-accept mo. Diba? Dahil napakarami mong mga learnings na makukuha, no? Na maaari mo magamit sa in the future, diba? Kasi hindi naman lahat na bibigyan ng chance na makapag-handle, no? Makasama mo yung mga ganitong mga bata, diba? Yung next question, pagdating naman sa sarili mo, nakikita mo ba yung sarili mo na malayo na sa kung ano ka dati? Ano yung sa tingin mo na nakatulong na pumasok ka sa ganitong work? Ano yung mga tulong na naibigay sa'yo? Marami akong natutuhan dahil sa mga experience ko sa work ngayon. Una-una yung confidence ko. Tumaas yung confidence ko. Being confident na akong magsalita. Diba? Makapag-usap sa ibang tao. So, may times naman din na awkward ako makapag-usap. Lalo na kung busy yung utak ko. Kung iba akong iniisip. Kaya minsan, hindi niyo ako makakuha. Tapos, pangalawa, na masasabi kong ibang-iba na ako sa dating ako. Yung determination. Dati mahina ang loob ko. Wala akong determinasyon. Hindi ba full
di ba, 100% yung determination ko dati. Mabilis ako sumuko or tamad lang talaga. Pero ngayon, ayan, ready ako sa mga challenges. Tapos, pangatlo is, paano ko i-handle? Yes, paano ko i-handle yung emotions? Yung pasensya ko. Kasi ganito lang talaga yung pasensya ko dati. Ngayon, hindi ko na alam kung gaano kahaba ng pasensya ko. Pang-apat is, lumawak yung pang-unawa ko sa special education sa mga batang may diabetes. Kumbaga, nagkaroon na ako ng Background. awareness sa Yes. kanila. And so, maraming salamat, Judy. Alam mo, isa sa mga aral na natutuwan ko sa istorya mo, yung faith natin kay Lord, no, yung pagtitiwala natin sa Kanya, no, na kahit anong sitwasyon na ibigay niya sa'yo, opportunity, alam mo na yan, nakalatag na, nakaset na yan, kailangan mo na lang bilakaran, no? Siyempre, ang pipiliin natin, sundin yung kanila yung gusto ni Lord na merong kasamang pagtitiwala sa Kanya. So, yun yung nakita natin sa iyo, no, na nagtiwala ka kay Lord. So, bagaman na napakahirap ng ating sitwasyon o ating mga pagsubok na pinagdadaan sa buhay, mas pinipili natin magtiwala kay Lord. Siyempre, bilang isang guro, no, ay napakahirap sa atin, no, ng ating trabaho. Pero tinitignan natin na isang opportunity, no, na makapag-handle ng iba't ibang bata, no, ng iba't ibang needs at pagkakaiba. So, bilang isang guro, yamang may tuturing natin yung ating mga mag-aaral. Ayan, so marami tayong matututuhan din sa kanila. Ayan, at mahalin natin syempre yung ating mga profesyon. Okay, so Judy, last na message mo, encouragement mo para sa mga nanonood. So, magtiwala ka lang at magdasal sa Panginoon kasi kakayanin mo yan. Magtiwala ka rin sa sarili mo. Kasi hindi naman yan ibinigay sa'yo kung hindi mo kakayanin. Alright, so thank you. And thank you rin sa time ninyo. Ayan, see you sa next video natin, sa next episode. Ayan, so kita-kits. Bye!